Ay, nako, Videographer. Despite ng mga umugong na balita ngayon, lalo na yung... in spite? Oo. Lalo na yung mga 405 na mga chichirya. Eto, may maganda tayong balita. Ay nga mga batang helmet, na-receive na po yung mga dinonate ng mga medical equipments, Videographer. Wow! Yes, nakarating na po sila sa Naga. At ito po ang resibo! Sa team ni Atty. Leni Robredo o ni VP Leni at sa buong Angat Buhay team. At syempre sa ating lahat, di ba, Videographer? Oo naman. Yan yung mga nakaka-inspire talaga ng mga mga balita. Ng mga ganap. Yung talagang gaganahan ka talagang tumulong at talagang may tiwala, Videographer. Walang negativity. Yes. Walang pagwawaldas. Yes. Walang binubulsa. Walang chichirya. Pero ito nga pala, Videographer, may nabalitaan ako. Ano? May interview pa si VP Leni. Oo, doon sa Naga. Tapos, ang tinanong kung ano yung masasabi niya about sa impeachment ni Madam Sara. Ano sinabi? Yaw na sa linya ang napramerotang newsmaker. Naabot pa sa nini kan nakagingal daw, gikan sa kasibutan duman sa Baguio. Ninuhulita siya ang naging mayor na bisita sa pagtitripon kan Philippine Dental Society mga kasama. Kakaulayon tango niya na pagkaga si former Vice President Leni Robredo. Madam VP, good morning. Good morning, Ed. Good morning, Grace. Good morning po sa gabos na naginan yung sa taon na aga. Iya po. Vice President, before na nagapasiring ka po duman sa Baguio, nagkaigwa ni na presentation baga si mga eksperto kan ginibo nindang pag-aadal tungkol nga ni sa nangyaring pagbabaha, unprecedented na baha, huli kay Christine, digdi sa syudad ni Naga. Ano po ang mga importanteng naipresentar duman sa ginibong pag-kondusir din pag-aadal sa obhetong dahil na ito mautro asin maging preparado pang gusto ang Naga asin mga pagtaraid tang lugar? Ito Ed, initial pa lang. Ang talagang presentation mangyayari sa third week of January. Digdi sa tuya. Pero sa initial presentation, garo pig-identify lang si mga doables within 3 years. Para garo moving forward, kaipuhan lang magkaigwa ng cost estimate kung gura ano ang magagastos doon sa mga sinasabing doable. Igwasin lang mga in-identify na mga lugar na pwedeng mag-ibon yung mga cisterns. Ito bagang garo may imbakan ng tubig sa irarom. Igwasang may mga pig-identify na lugar, nagkakapira yan, kada lugar igwas siyang sukol, tapos nakasukol din kung pirang volume of water ang kayang masalo. Ang saro dyan, Ed, iniwag kang kataid kang market. Ining kataid kang market, igwa dyan garo pigpaparadahan. Bagang opposite pero kataid ka ng dandugan, pero sa balyo. Pig-identify yan, igwasin ng sukol kung pira si lugar. Ang suggestion ninda mag-ibo dyan yung water system. Basta Ed planong pinahiling. Tapos, ang saro dyan, ayuson inibagang Uragon Monument. Ining Uragon Monument sa may plaza, ayuson yan. Gibuhon siyang garo park para nag-absorb ng tubig. Pero sa Irarom kayan may cistern man. Basta nagkakapira, Ed. Nagkakapira sa bilog na Naga. Pero kabali duman sa Urulay si mga representatives ng United Architects saka PICE, itong dating mga nag-workshop, ang mga nag-attending workshop
dahil igong tigre-request sa indang kung pwede sila makatabang magkalap ng data. Ini Ed, last week, ka-meeting ko na si Digdi sa Naga, si sa indang desisyon, gano'n magibo sinda ng 7 teams na maikot. Iba-validate lang si level kang tubig sa bidog na Naga. Igwa na ini yung igwang information system na pigigibungon yan. Pero apwera duman sa level kang tubig, ang sarong tiguurulayan ka nakakuha na kami admin kopya kan si old cadastral map kang Naga. Agar i-audit itong mga waterways. I-audit si mga waterways, si mga old waterways para hilingon arin duman sa mga napahuban na. Arin si may mga obstruction na para maintindihan ka talaga kung paano diin na nangyari dati. So medyo ang kasimbagan Ed duman sa paano diin na mauulit kadakol pang data ang kaipuhan ng ikalap. Dahil sa mga pagduda Ed, dahil sa construction, kadakol na sinasaraduhan. So iyan, na-request na sa Bureau of Land saka sa DNR itong old cadastral map. Kung di ko napapasala, garo 1953 pa ang petsa kani. Garo ikukumpara ta si old cadastral map sa actual para mahiling ta kung arin si mga natahuban na. So medyo gulpi pa gigibuhon. Gulpi pang gigibuhon na trabaho para matabangan si mga experts with data. At ako niya kaya ang datos na igwalang ninda, sinakuan ninda online, si pag-ikot ninda digdi, si resulta kan si workshop, pero kaipuhan pa nindang more data. Pero iyan, si paglaag ng cisterns, si itong inaapod nindang garo green infrastructure, garo dinidiscuss kaya ninda Ed si Gray saka si Green. Si Gray itong ginigibukan DPWH na darakulang infra, mahal, haloy. Igo sila mga pigsasuggest na mga green infrastructure. Halimbawa si paglaag ng mga rain catchment facilities bawat harong, si pag-ayos kang mga atok para naga-absorption tubig. Pero ini baga Jesse Robredo Museum. May Jesse Robredo Museum, garo igo siyang guarded sa taas. Ang suggestion niya moving forward, baka ibali yan sa building code. Si pag-assess kan si comprehensive land use plan na draft na pendingon yan, baka kaipuhan siyang i-revise. Itong paghibo ng bagong building code over and above kang national building code. Ganyan kaya ang ginagamit national building code. Ang suggestion, mag-drafting bagong local building code na nakabase duman sa itong vulnerabilities na identified kang Project NOAA. So igwang garo may classification si lugar digdi sa Naga. Ang red, iyan si pinaka-prone to flooding. Si orange, iyo si sunod. Si yellow, si mas hababa si vulnerability. Ang suggestion, ang building code nakabase dyan. So halimbawa, mag-ibo ng structure duman sa red, mag-ibo din mas stringent na mga regulations as far as yung mga bagong construction ang gigibo. So medyo medyo gulpi ang gigibuhon. Pero garo nakasampa man si mga local talents sa saka experts. So dagos naman. Pati si mga eskwelahan ang bala ko next week ini-meeting ko si mga darakulang eskwelahan dito. Igo din mga suggestions na pwede nilang gibuhon from their end para gabos na tarabang-tabang. Pero Madam Vice President, ini pong mga ideyang ini if ever ma-implementar, capable daw po talaga na dai kita magsapo nin makuring efekto kan baha na arog ka ito an extent kan volume kan tubig nadarakan bagyong Christine. Remember na ito pong baha na ito kadakulin mga contributing factors. Si tubig na nagragasa gikan sa Mount Isarog plus itong tubig na haliman sa Albay and sa Rinconada area.
Hindi kaya mga suggest Ed na mga remedyo. Gabos niyo flood mitigation lang. Baho talaga siyang flood control. Okay. Gabos siya flood mitigation lang, bawasan lang si effect. Dahil pag flood control Ed, garo beyond naga ang solution. Yes. Dahil halimbawa ining pigmumuk na pag revive kang Bicol River Basin. Dakulang bagay ini yun dahil kadakol na tubig na naglalaog sa naga, hali sa luwas ka naga. So pinag-urulayan lang Ed, sa laog kang naga, ano si mga pwede tang gibuhon para mabawasan si mandatang epekto kang tubig. Pero may saro duman Ed na naglalataw na discussion, talagang bahain ang naga. So kaipuhan talaga ang mga pulisiya taligdiyo, talminyaon yan sa isip para si pagtutugot ta kan mga bagong construction, pagdidesign ta kang mga harong, pagdidesign ta daw ang ngani kan sa tuyang garden, pagdidesign ng mga tinampo, permi na siyang nasa isip. Halimbawa, si suggestion duman Ed, dapat sana ginibo ta even from before na sa mga red areas pero may certain design kang harong na halimbawa perming encourage na multi-story ang harong. Dapat sana ang ground floor kaning multi-story na harong ang term nila garo pop up lang na pag may baha madaling ilipat si mga yaon sa baba. Dapat sana ang mga banyo sa kusina nasa taas. Ito sila mga suggestion na aside from fire escape, dapat ang mga harong garo igwang flood escape. Dapat may mga roof hatch. Ito bagang pag naglalangko ang tubig, may agihan pa duman sa atop. Dapat ang design kang atop na itong pwedeng luwasan kang tao kung siya pwedeng ma-rescue. Basta kadakol edning mga diskusyon tungkol dyan. Pero gabos iniyo, garo pa paano kita ma-adapt sa bahaon ka na lugar. Tapos papaano ta mitigate si effects ng flood. Digdi po sa nabanggit mong si old cadastral map kang naga i-audit si mga natural waterways. Ninhuli kan massive development, both government saka private sector. Talagang may mga natural waterways po siguro na medyo na tamper. Ano po ang pwedeng maging konkretong action dyan sa laog kang naga under your administration pag ikanan mayor kung iguanin mga natural waterways halimbawa nagkatarahuban talaga ninhulikan mga developments na ini? Medyo maduguin ni Ed. Maduguin ni kasi ang second level kaya halimbawa ma-determine ta kung may natahuban talaga. Ang second level kaya i-determine kung nasa sala at tinugutan ba kang gobyerno iyan design saka construction na yan. Kung iba si tinugot kang gobyerno, kasaalan ba kang private na si ginibo niya da isusog duman sa tinugot sa iya. So kung kasaalan kang private, pwedeng i-demand sa private na ayuson o kung anong remedyo para mabuksan ulit ang waterway. Ang masakit kung tinugot ng gobyerno. Kasi may compensation na required ka yan. Yes, May compensation hali sa gobyerno. So ano siya? Komplikado pero kaipuhan gibuhon. Po. Kaipuhan ng punan. Ang sususubon tapati medyo harahalawig. Harahalawig dahil kung ang kadastral 1953 pa, talagang ang sususugon talagang masalimuot. In fact, kang nag-crowdsource kita kang level of floods, digdi sa naga sa Facebook. Kadakol na ang nagko-comment na sa lugar na may dating imburnal, nakatuba na si imburnal. Tapos sa lugar na niyo, garo si course kang tubig, pigribayan. Ito mga ano kayan, Ed. So, iyan si mga datos na kaipuhan tang masusog. Para mas lasting si solusyon na hinahanap. Si Saro pa pala Ed na recommendation na
maggibo na ning may kitang drainage master plan. Mhm. So dapat maggibo ning drainage master plan bago pa magpara-construct ni mga storm drainage. Para sa pagko-construct na storm drainage, pero susub siya duman sa drainage master plan. Ini pati ang pagkaintindi ko, medyo masalimuot man ang paggibo, pero usually nagko-commission ning iba para may maggibo kaninyo. Na-discuss na naman ini duman sa mga engineers saka sa mga architects na in fact si DPWH siya on man duman sa discussion. Pero kaipuhan tang gibuhon na magkaigon drainage master plan ang naga para di nasasayang si mga patrabaho. Iyo po. Para paggibo ng drainage master plan, ini yung mga recent findings ma-take into consideration na. Iyo mananggad po, although nahiling tang kadakol in mga storm drainages sa projects na pigim lebentar digdi sa Laucan Syudad kang Naga, alagad, daw nga ni bako man araw ka itong volume kang ura ni Christine ang minabagsak digdi. Halimbawa nagkaiguan nin talagang labu-labong uran for about 3 hours, bastang grabe. Nagkakaigutulos din mga pagbaha sa ibang lugar kang Naga. Apisar na may mga drainages, may storm drainage kitang ginaribo digdi. Baka po talaga kaya dahil nagkaiguan nin mas komprehensibong pag-aadal sa mga projects na yan, lalong-lalo na pag-abot sa inapod na elevation kan mga drainages na yan. Yung nga ni Ed. In fact, yung Sunday, ayaw kami sa Triangulo dahil may medical mission. Baha duman, pero uran lang ito. Iyo po. And nag-iistorya si mga sa kapitan, si mga barangay officials duman, na talagang pero may na siya nangyayari, baha naman sa ila. Pero may pag-iistorya siya, Ed, na nagsusurusog sinda kan si mga bara-bara, talagang gulpiman sindang nakahiling na mga kanal na nabarahan. Iyo po. Pag-iistorya niya na sige-sige sinda. So siguro iniyo, dapat sige-sige gibuhon. Pero other than this, kaipuhan tala magkaigwan ng drainage master plan para dahil nasasayang. Ito pong sinasabi mong may mga nagkatarahuban na talagang mga natural waterways digdi. Saro sa mga perming binabahang lugar, iyan Villa Karangahan, San Felipe and Calawag area. Nagkaklase kaming elementary dyan sa Calawag Elementary School kan panahon. Igo dyan napod na sulong. Pagkatapos may idapod man dyan na Costanera. Itong Costanera, running water ito, ang irarom kayan, bye-bye. Malinig gani, pigpaparakararigusan mi kan panahon. Pero ninhuli kan massive development dyan, sa lugar na yan, I don't know kung existing pa ito sa ngunyan. Sa inyan, Ed? Sa may eskwelahan mismo? Kung nakaatubang ka sa eskwelahan, sa may iriinutan pa iyan, madam. Kundi ngunyan kaibaga, grabe na si development dyan. Kung makakahapot ka sa mga gurangan dyan sa Calawag, aram yan, itong inapod na Costanera dyan, kan panahon. Iya, baka mahiling ka duman sa kadastran. Ed, ang duda talaga, gulpi. Tapos ano lang, Ed, igwaw din sila mga suggestions na halimbawa, iniibagang mga open parking spaces na darakulaon, na ginigibo. Sinasabi ninda na sobrang contributory ini sa baha dahil si amount of land na na-cover. Iyo baga to si nawara na nag-absorb kan tubig. Oo, ang suggestion ninda dapat sana ngaya bago ini ginibo, although pwede tapaman gibuhin moving forward, pero dapat sana ngaya bago ginibo ini mga wide parking spaces ni-require si may sadiri na igwang porous materials na ginagamit. Ang ini kay mga lalo na ini mga baga may mga darakulaon na parking semento. May sinasabi sinda na ngunyan ngaya ang pigre-require na itong porous materials para dawa dakulaon na parking area siya nag-absorb ng giraray ni tubig ang daga. So igusin lang mga present na mga options kung anong materials ang gigibuhon aside from cemento. So, itong mga Arab ka yan.
Okay, may hapot ka, Radyoman Grace. Antas kita mag-cambio sa ibang tema. Yan. Actually, Radyoman Ed, apwera kay Akayan, ito nga ning naging kasibutan ba kasudman ni former Vice President Leni Robredo, ma'am, ining naabot sa 3.5 million na kantidad nin mga medical equipment and supplies. Ano po ito tabi, ma'am? Paano pili si mga barangay digdi po sa Naga City na beneficiary po kan programang siring na aram ko pong grabe ang pangangiipot araw ka nasambitan mo triangulo na nalubog Radyoman Ed si buong health center. So kay pan i-replenish ito pong nawarang mga supplies and mga bulong tabi VP? Ito kaya Grace, pagkatapos ko itong baha, siyempre kadakol na re-receive ang angat buhay ni mga request. Apwera duman sa mga request for relief, ang mga pighahagad talaga ka mga barangay, si replenishment ng supplies ka mga barangay health centers. Dahil damot talaga si Dawara. Duman sa mga barangay na sobrang lubog, ubos talaga sa indang mga supplies. So ang ginibuta, nag-reach out kita sa mga partners ta kung sisay ang makakatauning mga medical equipment, may duwang nag-respond. Iyan si Metrobank Foundation, saka ining Intellicare. Pero ining Intellicare, under kaya sa organisasyon niya, mga Singaporean companies based in the Philippines, itong Fullerton Health. Nagkaigwa akong lunch with the Singaporean ambassador a few months ago. So magkabistuhan kami. Kang kasagsagan kang relief operations BDU, nag-reach out siya. Si Singapore ambassador naghahapot kung paano makakatabang. Pero yan sa mga sinabi ko. Pero nagsabi pa akong iba, sabi niya, garo ngayon makakatabang ako pag abot sa medical equipment na may mga Singapore companies nga ning nagtatao pa yan. So, siya man si nag-facilitate. Ang pig-donate kang Intellicare 1 million worth, ang pig-donate kang Metrobank Foundation 2 million worth. So si pig-tao ta kasuod ma a little over 3 million ta. A little over siya dahil igwapang mga ibang donors na saradit-sadit si Tinao. So kung yan, ang basis ta kang sinabi nila matabang sinda, ang basis ta sa basis ninda si required kang DOH na laman kan sarong health center. So si tinuoninda kumpletong laman kang sarong health center per DOH standards. Kaya lang pag tao ta kasuudma, naaraman ta sa mga barangay na while iyan ang required kang DOH, halos gabusin na mayo katong iba, pero even before the flood, mayo sinda katong mga required. Igualang sinda mga basic. Halimbawa, ang saro naman, itong autoclave, itong pang sterilize ni mga gamit. First time din na magkakaigwa. So, ang naging resolution duman, day na mo na ninda gamiton, si mga day ninda aram gamiton, ma-schedule kami ng trainings para day siya masayang. So, yun na yan si resolution starting January, may mga series of trainings kan si paggamit para ma-maximize. Ang pinakatuyo naman, kung paano gusto ta kompleto ang mga health centers sa DGU, na talagang ang pinaka-target pa, ma-roll out DGU sa to, ang universal healthcare. Di siya ma-roll out kung kadakol kitang pagkukulang sa dyan sa equipment. Ang pinaka-essence ng universal healthcare, ang mga barangay equipped by themselves para si accessibility sa medical services pwede nang nangyayari sa barangay. So sabi ko nga very importante ang first step man ininyo para sa paghahanda ka sa universal healthcare. So kumbaga talagang in place na Radyoman Ed, anarog ka ni mga services aramtaman na pag-abot kan June 2025 may bago ng alkalde kan Syudad Canaga, at least mapaprioritize ini mga pangangiipong pangsalo di sa Naga. And an katuwang ta VP na mga private sector dakulang bagay na aram mo baga ang gobyerno kulang man sa mga resources pero ninulit ta anagat buhay naghihiro, madaling na nakakahanap nin katuwang argon yan partners, madalion sa parte ni VP na paano mo yung tabi ginigibo Vice na garo mabilison ka na
magibunin paagi papaano po makakakunin ayuda hali po sa pribadong grupo? Day man siya, Grace, day man siya, araw kayong nagpupuon kami. Maswerte lang ako na napunan ni Iniyo 2016 pa. So, nagkaigo kaming opportunity na i-establish si reputation kang angat buhay. Kadakol kaming safeguards saka standards na big target. Halimbawa, nag-ISO kami. Katubagang OBP, pero may nasasabi na taon-taon unqualified opinion kami sa COA. Ganyan na NGO na ang angat buhay, unqualified opinion manggirare kami ka SGV, tayo ang external auditor ni. So, yan mga bagay na yan, gabos yan nakakadagdag sa kung taano madali kaming makahanap. Dahil kadakol na mga, lalo na si mga Darakulang Foundation, nataulang sinda duman sa mga NGOs na na-establish na si reputation. Dahil kabali man yan sa SOP nila. So nakakatabang si reputation para makahagad. Pero si Panduwa kayan, nasa hiling ko kasing importante, halimbawa may nakaisin na partners. Arog kang halimbawa Metrobank Foundation, halimbawa may nasin ng partners. In fact, nagparatabang na yan digdi sa Naga, kang pigtatabangan pa si Naga City Council for the Arts. Metrobank Foundation man kato ang nagtatabang. Mhm. So sa kuya, kaya siya mabilis dahil may established relationship na. Katrabaho minasinda even before. Tapos satisfied man sinda duman sa partnership. In fact, nakagibagang after katong bagyong Christine Radyoman Grace, may mahiwas kitang relief operations an RMN Foundation, naging partner taman an Metrobank Foundation. So talagang pigihiling ninda ito mga foundation na may mga marirahin ng track record. Opo, may maray na reputasyon. Di man sila natabang Yes. kung yung established na reputation. Iyo po. Okay. Madam, kasuod may kauli akong taga dyan sa Kufradia sa San Felipe. And tuyaw niya, tungkol manggiraray sa basura. After nga kan bagyong Christine, talagang grabe si basura sa samuyang lugar, dyan sa Kufradia. Inabot nin siyam-siyam bago na hakot, pero eventually nahakot man giraray. Pinasalamatan niya man nga ni si action dyan kan syudad through Engineer Joel Martin. Si Riman nagtabang man sa paglimpya kan lugar na yan, pati ito mga private trucks ni Mr. Nonoy Magtoto. Kaya lang, after nga itong paghakot kan mga huring nagkakataradang basura duman, dai na ngayon nahiling pa ang mga garbage trucks kan syudad. Until now. Kaya ang basura ngayon duman sa samuyang lugar, kasud mo po yan si info na pigpaabot sa kuya, kan taga duman, ang basura ngayon dyan sa Kufradia ay Jesus Maria, dahil na maimahinar. Talagang klarong-klaro na po ang grabing problema pag-abot sa garbage collection, garbage disposal digdi sa Naga. Sabi ko nga sa Naga nga niya ako, garo every 500 meters magkakahiling kang tumpok-tumpok nin basura, while in some other areas mayo kayan. Saro po ini sa siguro dapat talaga maaksyonan kan syudad sa iraron na kan sa imong liderato few months from now. Haloy na po ining problema kan syudad tabi, Madam VP. In fact, Ed, sa Urulay, kasuod ba, baga, ito nga ning distribution ka medical equipment, yan si mga barangay officials. Iyan si ongoing topic, kasuod ma, dahil nagko-compare notes kang basura. Kadulping mga barangay, nagre-reklamo pa sa basura nila. So sa kuya Ed, di ko pa ulit nakakaulay si Engineer Martin. Di ko alam kung ano na ang problema ko niyan, baka siguro ko siya nakaulay. Itong nagre-relief operations pa na talagang grabe si Tambak dahil sa Christine. Pero kung yan, hindi na si regular na basura. Si regular na po ini. Yung manggiraray si problema. Ang kasubanggi, nag-attend ako ng 90th birthday party ni Architect Tolentino. Si Architect Tolentino baga, na taga-digdi sa Magsaysay. Yung 90th birthday siya. Hindi man si topic. Hindi man si topic naman sa lamesa mi. Pinag-uurulayan si grabing basura, nagre-reklamo. Di ko alam, Ed, kung tapos naman si paglinig sa bagyo, kung paano
kung taano grabe pa. Pero kung iba-backtrack ka kaya na dikit, bago talaga nag-Christine, may problema na kita. Iyo po. Pero sige po. Ang bothersome nga ni sa Kuya Ed, kasi Udma, nag-attend ako ng NCPC planning. Digdiyo sa Asog baga. Iyo po. Ining Asog, ang laog mo, digdiyo sa San Isidro Sanitary Landfill. Pero kung matuo ka sa San Isidro, ang Asog nawala. So, nagduman ako sa Udma, sa NCPC, nangalas ako several stories high si basura. Sabi ko, garo ang pagkaintindi ko, ang sanitary landfill, garo kada sarong layer ng basura, tatambakan ng daga. Iyo po, oo. Parang nga ni sanitary siya. Papatagon, tatambakan daga, oo. Oo. Kaya nga ni sanitary siya. So, pag duman ko, iyo man siya sinasabi din da, ma'am, napaparong mo ngaya ang basura. So, si Urulay, nag-overnight dasin na duman, nag-planning, grabe da si Parong. Sabi ko, I'm sure kamo, 2 days na kamo yan, I'm sure si mga taga-duman, pareho ko si reklamo. So, day ko aram, actually, a day ko aram, kung taano araw ka to, na several stories high, ang basura na dapat sana kada layer tinatambakan ng daga. Human anggad po. Bako man yan na konsepto kan sanitary landfill. Pag apun dyan sa sanitary landfill, kan magabasura na kolekta, i-grader yan. Pipisanon pangani yan dapat. Pagkatapos, tatambakan daga, tanganing, dahil magsangawaan mandatang parong, dahil pagpararalangawon. Iyo. Kaya sabi ko nga, kaya nababother ako sa Udma. Taday ko alam kung ano ang dahilan. Naging topic actually yan kang discussion duman sa NCPC. Tapos urlagan si basura. So ano siya, talagang saro siya sa mga major concerns kang syudad ninyan. Ayun po. Balikan na lang po itong sabi mo na before pa nag-Christine, talagang may problema na kita pagabot sa basura. Totoo po yan. Ninhulit kami digdi sa NX, haros oral daw na sana. Kabali sa mga nararecibiming feedback hadi sa publiko, iyo po ang tungkol sa basura. Yaon yan sa atrasadong pagkolekta, pagkururiyat na. Obviously, ang dahilan po kaya, talagang inadequate na maray ang sa tuyang mga gamit dyan sa SWMO, maging sa City Engineer's Office. Nailawan lang po ini, ninuhuli nga ni kaya itong bagyong Christine. And sa paghapot sa mga namamayukan mga departamentong iyan, sa City Engineer's Office, kay Engineer Joel Martin, kan SWMO, talagang kulang na kulang po kita pagabot sa mga importanteng kagamitan. And si Engineer Canning nga nagsabi na it's high time ngaya na talagang dapat ang syudad mag-invest na dyan sa mga bagay na yan. Na-mention ko na ini dati na nakauli ko si Engineer Martin. Ano pa niya, haloy pa iniiyo bago nagbagyo? Ay, iyo po, years na po. Oo. Pigahapot ko sa iya kung taano grabe ang problema sa basura. In-explain niya nga nadikiton si mga trucks na nagaandar. Ang dahilan dyan, di kita nakabakal pero 4 taon. 4 na taon, di kita nakabakal ng bagong truck. Ano dapat ko sa dating plano, nagbabakal kita ng 4 a year. Pero kung tapos may mag-ulay, pag-iisip ko, sabi niya kaya, ito ngayong 4 a year, ginigibo ngayon yan, kampanahon pa ni Mayor Jess. Pero iniisip ko, kampanahon ni Agum, bako pa man araw gani si volume kang basura. Iyo po. So kung 4 a year dati, baka kaipuhan magkaigwan ng bagong pag-adal kung pira talaga ang kaipuhan. Sa hiling ko, bako ng 4 a year ang dapat na binabakal ta. Yes. At kung di kita nakabakal kung totoo, di kita nakabakal 4 na taon, ang ihahabol ka grabe. This is size na yan, garbage trucks yan. Iyo. Ang sabi niya, ang problema kaingikan si mga luma, nasa pag-adal na ngayon yan dati. Si problema ngayon ang mga luma, pero may nararaot. Tapos mas magastos para sa syudad ang maintenance. Kaya talagang better na nagbabakal yung bagyo. At dahil ang pag-deteriorate niya dahil basura ang piglalaan,
kaskas talaga. Mhm. Okay. Madam, maibakit na rin na tema, nasa sa imo kung matao ka po ni na komento digdi, pero sa ngunyan baga kaya bantog sa bilog na nasyon ang issue political between the Marcoses sa Dutertes. And lately, by piga file pong impeachment case or complaint sa House of Representatives and mga civic groups, may mga padi panganing kabali si former Senator Leila de Lima sa nag-file kan kasong impeachment laban kay Vice President Sara. May mga initial ng reaksyon ang mga senador na daiman nga ni ko dapat na nagtatao na sindanin na reaksyon kung mo sinda matindog bilang mga judges. Common na sinasabi ninda magiging divisive exercise ngayon ini. Pero arin ba ang mas matimbang ang sinasabi ninda nga divisive na exercise ini o an talagang hanapon an accountability kan sarong ikaduang pinakahalangkaw na opisyal kan sa tuyang nasyon. Ika po, naging vice president ka, nagkakaigwanganin nin mga komparasyon sa administrasyon mo kahit saka sa padalagan ngunyan kan second official, highest official kan Pilipinas. Pero sa mo pong pananaw, tungkol digdi sa impeachment complaint na ini, ano ang talagang dapat na mangibabaw digdi? Ako, ever since dakulaon para sa kuya ang transparency sa accountability. Para sa kuya, bako lang kay Vice President Sara, pero sa gabos na opisyal, dapat si mechanisms para na check ta na permissive and transparent sa accountable yaon. Itong impeachment, di ko kukomentaryuhan dahil naka-file na. Pero para kay sa kuya Ed, ang impeachment political exercise Political exercise siya na kadalasan bako lang si tama o sala ang pinag-uurulayan. Pero si political na pagdidesisyon kang mga members of the Senate, dakulaon na maray na bagay. So para sa kuya, hinapot ako kayan actually Ed kang ibang kaibanan. Di man ako pigkonsulta. Pero pighapot lang ako kung ano ang pagmati ko about ito. Ito sa diri man nila itong, bako man siyang party decision. Pero baga personal decision kasi mga nag-file. Pero sabi ko sa Inda na i-assess mo na nindo. I-assess mo na nindo dahil ang impeachment, political act yan, kaipuhan, political din ang pag-strategize, saka political din si consideration. Pero sabi ko, ang saro sa mga dapat i-assess, ano pa ibang paagi para ang sarong opisyal, whether si VP Sara yan o kung si Simon, talagang accountable. Ang pigsasabi nila Ed, mayo na kayang trust sa sistema, halimbawa sa ombudsman, ang record niya, arog kani, di matras, pig-a-assess man yata kung ma-filing ordinaryong kasong criminal sa civil, di ko alam kung ano nangyari duman. Pero iyan kayang impeachment, very political siya na halimbawa, pag sinasabi na gusto nilang gibuhin si tama, pero kulang yan sa pag-atid-atid kung pero para mas strategize mo si buong proseso. Dapat, ang konsiderasyon mo, bako lang si tama o sala, pero si political, dahil political nga ni ang impeachment. So medyo masakit siya. Magiging divisive talaga siya, Ed, pag nagkampi-kampihan. Pag nagkampi-kampihan, lalo na ngunya na ang urulay, bako na sana talagang sa accountability. Pero ang urulay, kisay ika. Di ba, kisay ika, Marcos o Duterte. Nasa hiling ko di dapat. Iyo po. So dapat na ngingibabaw manggirara itong talagang ano ba ang sarong opisyal arog kan pig file in impeachment complaint, accountable diyan sa mga akusasyon na yan. Diyan siguro ko dapat nag-focus hindi pong mga politiko sa Kongreso. Not just because dinhulite ni magiging divisive, maladulado na naman. Over and above dapat ito talagang hilingon si accountability
kan sarong opisyal pagabot sa mga seryosong issue lalong-laro na ang tungkol sa paggamit kan fundo publiko. Totoo. Totoo. Pero pag hiniling mo kayo sa mga discussions ngunyan, Ed, garo side issue. Garo side issue sa accountability. Ang pinag-uurulayan kang kampi-kampihan, garo nagpe-placing sa inya ma-ensure, garo sa politiko, sa inya ma-safe. Sa inya ma-ensure na okay siya, daw ano ang resulta niyong urulay. Or sa hiling niya, mas powerful si presidente over sa vice president. So, duman ako makam. Itong mga arke na urulay, na isa nakakatabang, pero nakakalala palugod. Kung ang issue, accountability sa transparency, dapat iyo lang. Pero pag impeachment kaya, di maiwasan eh. Dahil nga, ni political exercise, ang mga wish mo, mga politiko, so dapat si consideration, si pag-strategize, political din. Ang Malaysia ko pati mas naging kaskas si Siring kay Nahiro ang pag-file ng impeachment. Ninhuli nga ni itong mga naging statement man ni Vice President Sara against the first family. Nagarubaga nagtatao na rin na threat sa buhay kan mga ini. Kunig man agad ng mangyari halimbawa sa first couple na ini, kung nakatukoy dyan si Vice President Sara, siyempre sa law on succession siya ang automatic na maribay bilang bagong presidente. Kaya nga niya ko garo irinutan lugod baga ang kawat ngunyan, nag-iirinutan na sinda. Iyan ang masakit kaya nga ngunyan garo baga ganyan, may benefit of hindsight sa ako. Pero sinabi ko na lang, Ed, duman sa mga dating pag-inibata. Alam ba, Ed, sinagdigdiyo ka sa UDMA, representing Metrobank Foundation, si dati kong chief of staff ng OVP ako, si Boyet B, dahil siya ng executive vice president ng Metrobank Foundation. So, nag-iistoryahan kami about it. Sinasabihan niya ako na, ma'am, maray na sana ngaya, grabe nga si foresight mo, kampig aarog ka ngaya kanto ni presidente dati, instruction mo ngaya sa muya, garo baga mag-focus na lang sa trabaho. At least nga, garo baga, day ta kinaipuhan mag-undergo kanin nangyayari ngunyan. Kasi magkuman sa iya, kaya nga ako pasalamat ako maray na yaon ako digdi sa lokal, na day ko kaipuhan na ito bagang makikitusayan ka sa mga nangyayari sa taas. Pero mamundo dahil kadakol problema ang Pilipinas, ang piga-asikaso ta si mga bagay na political. Okay man okay man ang pag-exact ng accountability, pero sana duman iyo si maging laro focus na siguraduhon si pag-exact ng accountability sa kada namimili. Kung ma-exact ang accountability sa saro, siguraduhon mo na gabos accountable. Kapag pipiliun mo lang kaya katutubudan, talagang political harassment lang ang pagtubod kang kadaklan. So sa kuya, dapat pantay. Si mga saradit nganing mga nagtatrabaho sa gobyerno, may dailang nagbalansing dikit, mapipreso na sinda. Ini mga bilyones ang pinag-uurulayan. Iyo po baga. Anyway, latalaton ta po kung baga ano ang mangyari kani sa masunod na mga aldaw kung baga sa kaso ngayon na sa prosecutor's office na yuan House of Representatives. Pwedeng komentaryo si impeachment mismo naka-file na. Iyo po, dideterminaran kan House kung baga dapat isakat sa Senado ang articles of impeachment. Dapat nga ni ang mga senador nagtubod duman sa amay pang sinabi ni Senate President Jesus Cordero na kung mumatindog sinda bilang mga judges, dapat dahil na nagkomentaryo. Kaya lang may apat bagatulos na mga senador na nagsabing divisive exercise ngayon ini. Oo. Kuta na pinag-ibitaran mo na kan mga senador na mag-issue ding man na statement. Okay. May mga tema po kaming iba pa kundi ihahalata na ini sa masunod tang urulay-ulay sa Airi Tabi, Madam Vice President. May mga kasibutan kapaman po garungon niya na aldaw. Ayun.
Medyo sibot ang aldaw na ni. Iyo po. Mabalos sumaray, Madam VP. Mabalos. Sabay-sabay po natin yan i-translate. Para man, daway-daway tayo mag-translate. Oo. Matuto tayong mag-Bicol. Oo. Parang gusto ko na talaga matutong Bicol ba? Bidyo ka pa. Magsalita maging ng... Uragon ba? Oo. Choy mi udo. Ano yan? Udo? Ano yun? Hindi ko rin alam. So, ano ba yan? Mamaya, iba naman yun. Hindi. Pero ayan nga mga bata, magpapaturo na ako yung Papi Choke. Sige. Ah. Talo mo sa kanya ko rin udo. Sige. Pero ayan nga mga bata, helmet, no? Kahit hindi natin masyadong naiintindihan, pero pag talaga si VP Lenny nagsasalita, no? Parang, Alam mong totoo yun. oo, iba yung Alam mong spirit. tama. Oo. At ang galing talaga sa puso, yung sinabi. Pero pa-translate natin yan, videographer, ha? Pero totoo mga clan. Oo, para tamang-tama yung pagka-translate, diba, videographer? Ay, hindi naman gagamitin ng chua. Oo, yung mga troll na alam nyo naman. Pero ayan nga mga batang helmet. Gusto mo ang video ito, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayo updated sa ating mga na-upload po namin ni videographer. Pero masasabi ko na talaga videographer about dyan sa impeachment ni Madam Sara Duterte. O nga pala, kaya nga tinapos na ngayon sa good government videographer na hearing. At hindi na nga daw nila i-invite doon si Madam Sara kasi nga meron na nga inihahain na impeachment. Kahit naman invite mo yan eh. Ay, Hindi naman yun ate. Hindi naman sasagot Hindi ng naman ano yan eh. sasagot. Hindi naman din magte-take ng oath. Oo, nag-take di- ng oath, napilitan. Eh, syempre kasi kailangan dahil kay Chief of Staff, di ba? Pero ito nga mga kabatang helmet, ano ba yung stand natin about sa impeachment ni Madam Sara? Bahala siya buhay niya. Ang stand ko lang dyan mga batang helmet, kung ano yung mas makakabuti sa sambayan ng Pilipino. Anong makakabuti sa ating mga taxpayer. Basta ang gusto ko lang, lumabas yung katotohanan at talaga magkaroon ng solusyon, pananagutan doon sa nangyaring kasalanan kung meron man. Kung diba? kasalanan, di ba? No, kung may nangyaring kasalanan, pagkakamali, dapat papanagutin, di ba? Dahil pera natin yan, di ba? Oo naman. Kasi para naman sa sambayan ng Pilipino, yung hangarin at kagustuhan natin gumanda ba? Di ba? Ang alin? Ang buhay ng troll? Ang buhay ng lahat, videographer. Pero ayan nga mga kabatang helmet, kung yung mga ganyang klaseng proseso ang makakapagbigay ng pag-angat ulit ng buhay ng bawat isa, why not coconut? And kung yan ba yung proseso na mapapanagutan itong mga pagkakamali or maling ginawa sa ahensya, why not coconut, diba? Oo naman. Sino ba may gusto ng puro sikretong administrasyon, puro sikretong namumuno? Pero grabe ha, sa South Korea, clap ako. Ay, oo. Ang bilis ng proseso, mga Ang kabatang bilis helmet. ng mga desisyon. Ang bilis. Matalino sila. Nung nag-declare ng martial law, di ba? Ilang oras lang, video ka Oo. inano na kagad. Oo. Nilift na kagad kasi may ginawa na Nagalit ang taong bayan. Oo. So, ayan nga mga kabatang helmet, nasa kamay naman natin talaga eh. Kung gugustuhin natin na patuloy tayong niloloko, patuloy tayong ginaganito. Pero nasa kamay naman natin kung gusto talaga natin ng totoong pagbabago. Yung pagbabago na talagang lahat aangat, videographer. Lahat ay makikinabang at hindi mga certain na individual lang yung makikinabang lalo na yung bulsa nila. Diba? Siguro ganun din sila sa bahay nila, no? Sino, videographer? Yung mga nagtatanggol, okay lang sa kanila yung niloloko sila. Baka Okay lang sa kanila yung hihingan sila ng pera, secret, Baka okay lang yung sa kanila na patuloy silang niloloko. ng mga asawa nila, Dahil sanay na sila sa ganong kalakaran. ng mga anak nila, Di ba? ng mga kamag-anak nila. O basta mga kabatang helmet, stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi ko sa buhay, nag-helmet din ang book. It keeps getting better every day. God bless everyone. Bye! O diba? Ang saya-saya ng mga dinonate. Oo. At least yun, talagang may matutulungan, may natulungan. Kaya maraming salamat.